Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ako nga po pala si Sarah Salang from BSCD2B, at ito po yung current issue na may kinalaman po sa disaster risk and reduction management. Ito po yung tension sa pagitan po ng Pilipinas at ng China sa usaping South China Sea. Ang patuloy po na tension sa pagitan po ng Pilipinas at ng China sa usapang South China Sea ay isa pong seryosong hamon po sa pambansang seguridad nating mga Pilipino, sa kabuhayan ng mga Pilipino at sa katatagan ng ekonomiya natin. At habang pinaglalabanan ng Pilipinas ang soberanya at karapatan ng likas yaman natin sa West Philippine Sea, nahaharap din tayo sa mga pag-aanib ng pisikal na alitan, pagkawala ng kabuhayan, lalo na yung mga mangingisda, at yung posibilidad ng pagkaantala sa kalakalan o yung sa mga business or sa trading natin at sa infrastruktura. Una pong mga panganib dito na nakikita natin is yung panganib sa human security o yung sa panganib ng bawat isa po, lalo na sa mga mamamayang Pilipinong mga mangingisda. Yung mga agresibong kilos ng ibang bansa ay isang banta po yun sa kaligtasan ng mga Pilipino na pumapalaot po doon sa West Philippine Sea, sa South China Sea, at lalo na sa mga Pilipinong mangingisda ay malaki po talagang impact nito, malaki pong epekto, dahil yung karagatan pong yun ay doon lamang po nakukuha ng mga taga roon yung mga kabuhayan nila o yung ibinubuhay nila sa kanilang pamilya, yung livelihood nila, at nandun na rin yung source ng source ng income sa dagat. Pangalawa po ay yung pagkawala po ng kabuhayan. Naaantala yung paghahanap buhay ng mga mangingisda natin, mga Pilipinong mangingisda natin, dahil po sa mga tension na nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China. At isa rin pong uri ng disaster ang pagkaantala po sa hanap buhay ng mga Pilipino. Isa po yung uri ng disaster. At yung pagplano sa emergency preparedness ay dapat po na isama yan sa disaster risk. Dapat pong isama yan sa disaster risk and reduction management para sa mga senaryo ng kaguluhan, mga ganitong kaguluhan sa dagat o sa karatig bayan man. Gaya ng posibleng evacuation, yung tulong medical, yung mga protection sa mga critical infrastructure kung sakaling lumala yung mga ganitong tension. At yung pang-apat naman is pagpapalakas ng resilience. Mahalaga yung education talaga, kasi mahalaga na yung education, kasi hindi ka magiging manumbang. Pangalawa, mahalaga talaga siya isa siya sa pinaka kailangan talaga ng tao. Kumbaga siya yung pinaka isa rin sa major needs ng mga tao. At yung paghahanda ng mga lokal na mga pamahalaan at komunidad upang maging matatag, hindi lamang sa likas
likas na sakuna, kundi pati na rin sa mga geopolitical risk. Ang South China Sea po ay isa po talaga itong mahalagang ruta, or ito po talaga yung way, or ito lang yung pinakadaanan, ito yung pinaka way, route or ruta ng na pinagmumulan ng ng kalakalan or ng trade ganon. Mahalaga po yan dahil dyan po dinadaan yung mga kalakal mula sa ibang bansa patungo sa atin, at yung mga produkto natin na ipinupunta sa ibang bansa. Ang patuloy na tensyon ay maaari talaga siyang magdulot ng pag-aantala sa mga shipment, at yung pagtaas ng gastos sa transportasyon, at yung may mga negatibo siyang nakakaapekto sa ekonomiya talaga ng bansa. Ang hindi siguradong sitwasyon sa seguridad na ito ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa mga dayuhan na mamuhunan or mag-invest sa bansa natin. Siyempre, dahil na rin sa unang-unang takot na sila, kaya hindi sila ganun magtitiwala, at lalo na sa mga proyekto na may kinalaman sa infrastructure, ganun, at saka sa energy, mag-aalinlangan na sila dahil sa mga ganitong issue. Sinasabi naman ng pamahalaan na hindi pa naapektuhan ng ekonomiya. May mga analyst naman na nagsasabing ang patuloy na tensyon ay maaari siyang magdulot ng pangmatagalang epekto. Kasi nung nakaraang taon, kinansel ng Pilipinas ang 3 projects, pang-release at 3 projects na pinondohan sana ng China dahil sa kakulangan sa pondo. Ito ay maaaring magdulot ng pagkakaantala or pagkakaroon ng delay sa mga projects ng mga infrastructure na mahalaga din naman sa atin sa pag-unlad ng bansa natin. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Philippine and China sa South China Sea, hindi lamang siya issue ng teritoryo, hindi may malalim siya na epekto sa kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino natin at sa ekonomiya ng bansa natin. Mahalaga ang diplomatikong pag-uusap at yung cooperation upang mapanatili ang kapayapaan at yung security ng bawat isa sa region natin, at upang maprotektahan natin yung interest ng mga mamayang Pilipino.